Mga idol, baka gusto nyong suportahan ang munti nating channel through membership, click nyo lang po yung join button sa ating homepage. Mga idol, pasensya na po kung nagbago ang name ng ating Evil Sky Pavilion Master. Nagbago po kasi yung pronunciation ng AI kaya nagkaganon. Ibalik na po natin sa orihinal na pronunciation ng kanyang pangalan. Sadyang nang malapit nang sumabog si Leng Luo, lumipad ang mga dalubhasa mula sa Cloud Sect at Sky Sect sa himpapawid. Labis na nakadama ng kapanatagan si Chunan at humakbang pasulong upang salubungin sila. Si Chunan ng Luo Sect ay malugod na tinatanggap ang mga matatanda ng Cloud Sect at Sky Sect. Ilang matatanda mula sa Cloud Sect at Sky Sect ang bumaba sa himpapawid at lumapit. Magalang na nagbigay-pugay ang dalawang panig na itinuturing na tamang pagbati. Pagkatapos, sabay-sabay silang humarap sa cloud-piercing flying chariot ng Evil Sky Pavilion. Ang eksena ay maringal at matao, malinaw na nagpapakita na ang Luo Sect ay gumawa ng masusing paghahanda. Si Lasho, na kalmadong nakaupo sa flying chariot, ay hindi nagmamadali. Ang tanging nais niyang makita ay si Yun Tianluo, at pinaghihinalaan na niya na hindi ganoon kadali susulpot si Yun Tianluo. Sapat na ang mga individual na ito, sina Leng Luo, Panlit Ian, at Hua Wu daw. Hindi na niya kailangan pang personal na lumitaw. Ang Lethal Strike card ay nagkakahalaga na ngayon ng 3,000 bawat piraso, na mayroon lamang 2 nakaimbak. Ang paggamit ng isa ay magiging kawalan anuman ang mangyari. Ang banal na kakayahan ng Heavenly Writing ay magagamit lamang ng 3 beses. Kung talagang maglalaban hanggang kamatayan ang 2 panig, mahihirapan ang Evil Sky Pavilion. Dahil hindi pa ganap na nakabawi sa kanilang pagli ng sina Leng Luo at Panlit Ian, ang pananakot ang pinakamahusay na estratehiya. Nagbibigay-pugay sa inyong lahat ang Grand Elder ng Cloud Sect. Si Sun Huang, ang Second Elder ng Cloud Sect, ay nagbibigay-pugay sa inyong lahat. Si Ding Fangqiu, ang 6th Elder ng Cloud Sect, ay nagbibigay-pugay sa inyong lahat. Malinaw na kulang sa kumpiyansa si Ding Fangqiu. Kinawayan siya ni Ming Shiren at sinabing, Ding Fangqiu, nagkita muli tayo. Matagal na rin tayong hindi nagkita, tumaba ka ba? Ang pag-iisip kung paano niya minsang nagpanggap na si Ji Tian daw sa tabi ng Heaven Crossing River ay nagpapakilabot sa kanya sa kahihiyan. Namula ang kanyang lumang mukha sa hiya. Sa totoong tao na naririto, hindi siya makapagpakipot. Si Fang Wenxian, ang Grand Elder ng Sky Sect, ay nagbibigay-pugay sa inyong lahat. Ang Sky Sect ay nagdala lamang ng isang matanda, ang iba ay mga disipulo. Ngunit sapat na iyon. Kung pagsasamahin ang lahat ng taong ito, ang momentum ay hindi mahina. Bukod pa rito, ang santuwaryo ng Luo Sect ay may mga pormasayon at harang, na nagbibigay sa kanila ng sapat na kumpiyansa upang makipag-ugnayan sa Evil Sky Pavilion. Umakyat sa himpapawid si Chunan at sinabi kay Leng Luo, Elder Leng, pakikalma ang inyong galit. Ang mga matatanda mula sa Cloud Sect at Sky Sect ay narito na. Kung may nais sabihin ang Pavilion Lord, sabihin na lamang sa akin ng direkta. Pagkatapos niyang magsalita, may lumipad mula sa flying chariot. Ito ay magaan at maliit. Lahat ng naruroon ay mga dalubhasa na may matalas na paningin, at nang makita nila ang lumutang, lahat sila ay namangha, isang calabash, gourd. Ang lumipad na calabash ay mukhang piraso ng basura habang ito ay ibinato kay Chunan. Napanatili rin itong kakaiba kay Chunan at bumulong sa kanyang kalooban, ang mga demonyo ay laging demonyo, nagtatapon ng basura sa isang sagradong lugar. Napakasamang ugali, kaya't basta na lamang ikinaway ni Chunan ang kanyang kamay, at isang bugzo ng forceful energy ang hamampas patungo sa calabash. Hindi natangay ang calabash, sa halip, patuloy itong lumipad patungo kay Chunan, napakagaan at mabagal pa rin, tulad ng isang balahibo. Nakaramdam si Chunan ng kung anong. Mali at muling itinaas ang kanyang kamay. Sa pagkakataong ito, hindi iyon isang hangin ng forceful energy, kundi isang hampas palad ng forceful energy, nagpalabas siya ng isang imprint ng palad. Ang imprint ng palad ay bumangga sa calabash, at ang calabash ay nagsimulang umikot, punyeta, armas pala. Itinaas ni Chunan ang kanyang 2 palad at naglunsad ng maraming sunod-sunod na hampas palad.
Ang calabash ay biglang naglabas ng ginintoang liwanag, nagbagong anyo sa isang ginintoang calabash, at sumisid pababa patungo kay Chunan. Hindi nakapaghanda, si Chunan ay tinamaan mula sa itaas ng calabash na parang isang mabigat na martilyo at tinamaan ng direkta, ang kanyang katawan ay bumagsak. Bumagsak siya ng malakas sa sahig na marmol, na nag-iwan ng hugis taong imprint. Elder, Grand Elder, ang lahat ay nabigla. Kasabay nito, lumutang si Panlit Ian mula sa flying chariot, mukhang lasing at tamad. Kayong mga walang silbi, alam niyo ang inyong lugar. Ang matandang ito ay hindi si Leng Luo, gumagamit lamang ng ilang panlalansi. Si Panlit Ian ay dumighay sa publiko at malakas na idinagdag, ang calabash ko, kayang pumatay ng tao, alam niyo. Ang biglaang paggalaw ni Panlit Ian ay nagulat sa lahat. Maging si Naming Shuren, Hua Wu daw, at si Iu Honor ay hindi inasahan na biglang kikilos ang matanda. Si Panlit Ian ay nagsasanay ng mga ortodoksong pamamaraan ng Taoist, hindi mga evasive arts tulad ng Dao Hidden. Sa isang harapang paghaharap, ang kanyang lakas sa labanan ay mas mataas kaysa kay Leng Luo. Paano makikipagsabayan si Leng Luo sa kanya? Narinig ni Leng Luo na nagmamalaki si Panlit Ian habang nanakit ng tao, kaya't siya'y sumagot. May ipagmamalaki ba dyan, ang pambubuli sa mahihina gamit ang armas? Malakas na tumawa si Panlit Ian, iyon lang ang mayroon ng matandang ito. Sa unang sagradong lugar ng Luo sect, maraming matatanda ang mabilis na lumapit upang suriin ang kalagayan ni Chunan. Ilang agos ng forceful energy ang dumating kay Chunan halos sabay-sabay, na naglilinis ng lupa. Grand Elder, Elder Chu. Tumangala si Chunan sa langit, nakadilat ang kanyang mga mata, namumula ang kanyang mukha, na parang nagpipigil ng isang bugzo ng hangin. Matapos itong pigilin ng matagal, hindi na siya makatiis at bumuga ng isang bugzo ng sariwang dugo patungo sa langit. Ang lahat ay umatras upang iwasan ang dugo. Ang dugong kumalat sa lupa, sa wakas ay huminga si Chunan, at nang may matinding kahirapan, itinuro ang kanyang kanang kamay patungo sa langit. Tiningnan ni Panlit Ian ang buhay pa ring si Chunan nang may kaunting pagtataka at kinuskos ang calabash sa kanyang kamay. Napangisi si Leng Luo at sinabing, so ito ang ibig mong sabihin sa pumatay. Iyon lang. Hindi pa ganap na nakabawi ang aking paglinang, maliit na aksidente lang iyon, sagot ni Panlit Ian. Ang dalawang senior expert mula sa Evil Sky Pavilion ay lumutang sa himpapawid, isa sa kaliwa at isa sa kanan. Ang kanilang nakakapanindig balahibong presensya ay sapat upang takutin ang mga dalubhasa mula sa Cloud, Sky, at Luo sects. Sino ang makakatalo kay Grand Elder Chunan sa isang hampas lamang? Ang ganoong tao ay halos hindi isang walang pangalan. Maaari ko bang malaman kung paano ka tatawagan, Senior? Si Grand Elder Fang Wenxia ng Sky Sect ay nagbigay-pugay at nagtanong. Tamad na sinabi ni Panlit Ian, gusto mong tandaan ang pangalan ng matandang ito para makaganti ka sa hinaharap. Malumanay na umiling si Leng Luo, Panlit Ian, ang isang tunay na lalaki ay hindi nagbabago ng pangalan kapag naglalakad, ni apelyido kapag nakaupo, ano ang kinatatakutan mo? Ang pangalang, Panlit Ian, ay agad na nagdulot ng gulo sa karamihan, tulad ng isang bato na nagdulot ng libu-libong alon. Ang mga matatanda sa ibaba ay nagsimulang magbulungan. Ito ang number 1, expert ng Clarity Sect. Ang isang figure tulad niya ay naglaho mula sa Clarity Sect daan-daang taon na ang nakalilipas ng walang bakas, bakit siya biglang naging bahagi ng Evil Sky Pavilion? Pagkabigla, pagkamangha, at pag-aalala rin. Sa paglitaw ng Evil Sky Pavilion ng may ganoong puwersa, paano sila madaling aalis? Hindi gaanong nag-alala ang Sky Sect. Ngunit ang mga tao mula sa Cloud Sect ay halatang hindi mapakali. May malalim na hidwaan sa pagitan ng Cloud Sect at Evil Sky Pavilion. Kung magpasya ang Evil Sky Pavilion na umatake ngayon, paano sila tutugon? Kung gayon, si Elder Pan pala, magalang na bati ni Grand Elder Zhao Ji ng Cloud Sect. Wala akong panahon na magsayang ng salita sa iyo. Dali, ilabas mo ang patriarka ng iyong sekta, wala akong pasensya. Nang sandaling iyon, humakbang pasulong si Hua Wudao at tumingin kay Grand Elder Zhao Ji ng Cloud Sect. Kumunat ang noo ni Zhao Ji. Elder Hua,
Alam ng lahat sa Cloud Sect na umalis si Hua Wu daw upang hamunin si Ji Tiandao sa Evil Sky Pavilion. Sinusuportahan pa nga ng Cloud Sect ang kanyang desisyon na harapin ang kanyang mga panloob na demonyo. Ang hindi nila inaasahan ay talagang sasapi si Hua Wu daw sa Evil Sky Pavilion. Nagdulot ito ng malaking galit sa buong Cloud Sect. Ganap na ipinahiya ni Hua Wu daw ang Cloud Sect. Dapat na lamang nilang ipatawag ang patriarka ng sekta. Sa sandaling iyon, ang 9-character 6 Union Seal sa katawan ni Hua Wu daw ay biglang sumabog. Ang simbolo ng bagwa at ang 9 na karakter ay lumawak palabas, nagniningning sa gininto ang liwanag. Nang lumitaw ang 9-character 6 Union Seal, ang pagdududa ay bumalot sa mga mata ni Zhao Ji. Biglang naintindihan ng mga matatanda ng Luo Sect ang ibig sabihin ng paunang pahayag. Hindi karapat-dapat na makipag-usap sa Pavilion Lord ng Evil Sky Pavilion. Ano bang uri ng presensya ang Evil Sky Pavilion? At sino ang ipinadala ng tatlong sekta? Maging ang kanilang mga leader ng sekta ay hindi lumitaw. Paano nila masasabi na karapat-dapat silang makipagnegosasyon? Kung wala ang mga leader ng sekta, hindi ba iyon ay pagpapakita ng kawalang galang sa Evil Sky Pavilion? Lumapag si Hua Wu daw sa gitna ng plaza ng First Sacred Ground. Tumingin siya sa paligid at sinabing, ipagpatawag ninyo ang inyong patriarka. Ang paglalaro ng mga panlalansi sa harap ng mga senior master na ito, hindi ba ninyo ito nakikita na pagkabata? Ang mga matatanda ng tatlong sekta ay namula sa hiya. Si Hua Wu daw ay orihinal na isang senior figure ng Cloud Sect. Maging ngayon, bilang miyembro ng Evil Sky Pavilion, ang kanyang paglitaw ay nagdulot pa rin ng paggalang sa mga miyembro ng Cloud Sect. Ang kanyang sinabi ay totoo. Sina Leng Luo, Panlit Ian, Hua Wu daw, hindi ba silang lahat ay mga batikang at makamundong figure? Nang ang mga matatanda na ito ng Senior Pavilion ay minsang naglakbay sa mundo, ang mga tao ng tatlong sekta dito ay malamang na nasa sinapupunan pa ng kanilang mga ina. Ang maglaro ng mga pukana at panlalansi sa harap nila, napakabata naman nito. Sa itaas ng Cloud Kirsang Flying Chariot, sa wakas ay nagsalita si Lasho, Yun Tianluo. Ang kanyang boses ay malalim at umaalingaw-ngaw, at ang sumunod ay isang nakakagulat na tanawin. Ang mga sound wave ay gamulong tulad ng tubig, isang alon pagkatapos ng isa pa, patuloy na humahampas patungo sa iba pang 9 na sagradong lugar. Nakasentro sa Flying Chariot, nagsimulang bumuo ng mga ripples at bilog ng liwanag. Ang mga tao mula sa tatlong sekta ay tumangala, halos hindi makapaniwala sa mga sound wave na lumalabas mula sa Flying Chariot. Maging sina Leng Luo at Panlit Ian, parehong 8-leaf experts, ay nagpakita ng malaking pagkabigla. Sa tradisyon, ang mga paaralan ng Confucian at Buddhist ay may mas malakas na mastery ng sonic power, habang ang pagsasanay ng Taoist sa larangang iyon ay mas mahina. Ngunit ang isang pangungusap na ito, hindi man lang nila masabi kung anong paaralan nang galing ang sonic power. Matapos hamupa ang boses, biglang tumigil ang lahat. Walang nang ahas magsalita, walang nang ahas magtanong. Ang mga matatanda ng tatlong sekta, kasama ang daan-daang lumulutang na disipulo, ay sabay-sabay na tumingin sa Heavenly Sacred Land, ang lugar kung saan nagluluklok si Patriarch Yun Tianluo. Isang alon ng tunog ang lumabas. Malalim at makapangyarihan din ang tunog, sampilan ng kanilang mga bibig. Naisip ng mga miyembro ng tatlong sekta na ang mga salita ay nakadirekta sa mga tao ng Evil Sky Pavilion at akmang matutuwa na, ngunit nakita nila ang primal energy na nakabalot sa sound wave ay biglang nag-condense sa forceful energy, at hindi mabilang na mga hugis palad na forceful energy ang damapo ng diretsyo sa mukha ng bawat isa mula sa Cloud Sect, Sky Sect, at Luo Sect. Patriarka, patawarin kami. Ang lahat ng disipulo ng tatlong sekta ay lumuhad sa lupa. Mula sa direksyon ng Heavenly Sacred Land, isang matandang nakaputi na may kulay nyebe na buhok at balbas na mahigit isang talampakan ang haba ang humakbang sa himpapawid. Ang bawat hakbang niya ay sumasakop ng 12-dosenang metro, at bawat hakbang ay nagdulot ng mga ripple sa hangin. Sa loob lamang ng ilang hininga, ang matandang nakaputi ay sumulpot sa itaas ng First Sacred Ground ng Luo Sect. Yun Tianluo, ang mga disipulo ng tatlong sekta ay lumuhad, sabay-sabay na yumukod sa patriarka.
Sa sandaling iyon, 3 figure pa ang lumipad mula sa malayo, bawat isa ay dumating agad sa pamamagitan ng great supernatural powers.